PowerPoint ko nga ron ket hanggang nga nailipasin. But anyway, praise the Lord. Magandang gabi sa ating lahat. Nandito tayo sa session 4 ng ating pag-aaral ngayong gabi. Nandito na tayo sa pupunta na tayo sa toolbox or tawag nito yung technicals, mga technicals ng pag-craft ng sermon. So, ayan, praise the Lord. Bago tayo magsimula, iniling kong yumuko tayo at manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na naman na pagpapatuloy namin ang pag-aaral namin ng homiletics. Maraming salamat, Lord, at sa pamamagitan nito, Lord, at sa free time namin ngayong gabi, Lord, ay mahasa namin ang aming mga skills in communicating your word. I-bless mo ang lesson namin ngayon, Lord, na maging kasangkapan para humusay pa ang aming pag-craft ng mga mensahe na pagpaparating ng iyong mga salita sa mga tao. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga wala pa rito at yung mga manonood sa recorded version, ikaw ang gumabay sa kanila. Maraming salamat ng hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, topical sermon. Last time, pinag-aralan natin yung magkakasunod na yung first 3 session natin. Pinag-aralan natin yung what is preaching, pinag-aralan natin yung the heart of the preacher, kailangan sa preacher, and then yung pinaka-partner natin sa pag-craft ng message, which is the Holy Spirit. And ngayon, toolbox naman tayo ngayon. Pag-aaralan natin yung 3 pinaka-pangunahing form of sermon, which is the topical, textual, and expository. So, topical sermon, ang title natin is, subtitle is Answering Life's Question with the Bible. So, ayan. Ang key verse natin is 2 Timothy 3:16-17. Sabi dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, lahat, Genesis to Revelation, it is intended or useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness. And how would we do this? Ang paggamit natin ng scripture ay karaniwan in the means of teaching, in the means of crafting sermon, pagpaparating ng mga message ng Panginoon through a prepared lesson. Sabi dito, a skillful preacher has different types of sermon for different purposes. Maraming klase ng sermon. And syempre, hindi lahat ng topic ay may katapat sa scripture. And kaya may iba't ibang klase ng sermon para maiparating or magamit natin yung tamang uri sa tamang pangangailangan. So, ayan, siguro imagine natin sa kusina, may iba't ibang klase ng patalim dyan. May iba't ibang klase ng patalim. May kutsilyo, meron yung malaking kutsilyo, merong itak. May iba't ibang klase yan. May ang bawat klase niyan may tamang paggagamitan. For example, maghahanda ka lang ng mga ricado, magbabalat ng bawang or sibuyas, mga ganyan, or luya, mga ricado lang. Hindi mo gagamitin yung itak. Maliban na lang kung walang kutsilyo. Pero ang tamang gagamitin doon yung kutsilyo kasi mas maliit, mas madaling gamitin, and mas magaling, mas mabilis gamitin, mas akma siya. Now, kung maghahanda ka naman ng mga karne, lalo na pag bulalo, mga ganon, kailangan mo na yung itak doon. So, dahil mas may bigat siya, mas kakayanin niya yung matitigas na karne or yung buto-buto. So, ayun, may tamang gamit. So, parang ganon rin sa preaching. There is a proper tool for an exact na paggagamitan. So of course, you know these things na. You know these things kasi this is just a review for us. So, sa 3 session na susunod,
pag-aaralan natin itong pangunahing tatlong uri, pag-aaralan natin ngayon itong topical sermon. I hope matatapos natin ito ngayon. And then sa session 5 would be the textual sermon. And sa session 6 would be the expository one. So pag-aaralan natin ito and it would be a review sa inyo kasi I think nakuha na ninyo ito. And if there are those na nandito or manunood sa YouTube version na hindi pa nakakakuha ng subject na ito noon, we will approach it also na madaling masundan. So topical sermon ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Ano ba tong topical sermon? From the root word topic. So ang simple definition dito is, sabi dito, a topical sermon begins with a specific subject. Nagsisimula siya sa isang subject, tema, or isang tanong kaugnay sa buhay. Isang topic. And then, kumukuha ka ng iba't ibang mga verses to support that topic, subject, theme, or life question. So, ayan, sasaliksikin mo yung Genesis to Revelation and kukuha ka dun ng mga verses, mga stories, or ano pang pwede mong pang-suporta doon para ilapat mo doon sa topic na yon. So the core idea ng sermon ng uri ng sermon na ito is yung topic ang in charge. Siya yung nagdidikta ng takbo ng pag-craft mo ng sermon. So idin-drive niya yung structure mismo. So magtatanong lang yung preacher. So anong sinasabi ng Bible tungkol dito sa topic na ito? So parang ang gamit dito is you are looking in a very broad perspective. So for example, gusto mong pag-aralan na ano ngayon, March. So anong meron sa mga March? Pag March dito sa Pilipinas, this is a time for graduation. For example, ako kinausap ako ng si Sister Mercy, kinausap ako na mag-i-speak daw ako sa graduation and moving up dito sa isang school dito sa Lawig. And may mga topic ba sa Bible regarding graduation? May mga nag-graduate ba sa paaralan? So what does the Bible say about ang ibabato kong tanong doon what does the Bible say about moving up or parang moving up or graduation or finishing mga ganon. So magka-craft ako ng topic diyan, magka-craft ako ng topic and titingnan ko, for example, ang moving up is from one level to another level, shifting. Sabihin na natin, pwede kong gamitin yung life of Joseph. Because there are many transitions in the life of Joseph. From being a errand boy ng father niya, hanggang sa binenta siyang maging slave. And from being a slave, he succeeded or he is excellent in being a slave in the house of Potiphar. And he moved up into another kind of position. So parang naabot niya yung point na siya ay ang tawag nito, katiwala sa buhay or administrator of the house. And from that, may ang leveling up kasi lagi kay Joseph nagkaroon ng isang issue doon na napagbintangan siyang tawag nito, parang sinasabi nilang pinagtangkaan niya yung asawa ni Potiphar. So pinatapon siya sa kulungan. And sa kulungan, it's a level up again mula sa kulungan hanggang sa siguro naging mayor sa kulungan. Pinagkatiwalaan ulit siya doon to be in charge ng mga kwandong. And then from that level up ulit hanggang sa maabot niya yung pagiging second in command sa buong kingdom ng Parao. So parang ganon. So
tinitingnan ko doon anong sinasabi ng kwento ni Joseph regarding dito. So magtatanong ako, so moving up kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. So, or pwede ring pag-aaral, or pwede ring preparing in life. So, parang ganun. Magtitingin ako ng mga, kasi walang mga exact topic na meron ba sa Bible ang nag-aral. So, maybe pwede kong gamitin yung verse na study to show thyself approved unto God. Timothy is studying. And yung ipinoposition ni Paul siya sa isang task doon sa Ephesus na fan up the flame, parang ginaganon. Do not let anyone look down on your being youth. So parang ganon. That is leveling up. So you survey the entire Bible na maghanap ka ng tumutugma na topic regarding sa situation na pangangailangan mo. For example, sinabihan nila si Sister Rod na mag-share ka nga, sister, sa birthday celebration. So, anong gagamitin mo? May tinukoy bang birthday sa Bible? So, ang birthday celebration sa Bible, maybe yung kwento ng kamatayan ni John the Baptist. Ang pangit naman na birthday 'yon. Ang pangit naman na birthday celebration 'yon. So pag mag-iisip ka anong pwede mong gamitin na text regarding that, the concept of, kasi sa birthday na maybe anong magandang topic dito pag birthday? Purpose in life. So purpose in life. So pwede mong anong mga verses or topic sa Bible na tumutukoy sa purpose in life. So, pwede mong gamitin yung Jeremiah 29. I have a plan for you, a plan to give you hope and a future. So, parang ganun, mag-isip ka titingnan mo, isurvey mo yung entire Bible to look for parallel topics. So, dito, balikan nga natin ito. The topic is in charge. So yung situation, yung context na kailangan mo at yung topic na binubuo mo, yun yung nagdidikta at sumusuporta lang yung scripture sa pangangailangan mo. So what does the Bible say about this specific issue or topic? Okay? So ayan, most likely, ito yung basic ng preaching. Pag first year ka sa Bible school, ito yung ituturo nila. And structuring muna ang pinagtutuunan dito. Okay? So, ayan. Ang tanong natin, is it biblical? Biblical kaya itong topical sermon? May makikita kaya tayo sa Bible na mga example na nagtuturo? Kasi maraming preachers na tataasan nila ng kilay itong topical. Pero actually, in the Bible, punong-puno ng topical preaching yan. Topical preaching. For example, si Jesus himself, Jesus mismo, yung Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5 to 7, actually, si Jesus nagtuturo regarding sa several topics at gumagamit siya ng topical. For example, yung topic niya is true righteousness. Ano ang tunay na katuwiran? At sinasabi niya, kailangan ang tunay na katuwiran yung katuwiran na lumalampas sa katuwiran ng mga Pharisees. So parang ganon. He discuss about topics at a topic, and then he goes through subtopics na nakapaloob doon sa topic na yon. So katuwiran in the area of anger. Pag galit ka, paanong magalit na nandun ka pa rin sa nasasaklawan ng katuwiran? So ayan, pag lust, honesty, retaliation, love for enemies. So, nagsasubtopic siya sa mga yan, pero basically may overarching topic na ginagamit ni Jesus yan. So ayan, of course tinutukoy niya, kino-quote niya ang Old Testament. So syempre wala pang New Testament during the time of Jesus. He mostly of course naturally he will use the Old Testament. So he quotes principles from the Old Testament. Isusurvey niya ang Genesis to Malachi, and yun yung ginagamit niya to support
the teachings na ibinibigay niya. So, for example, reinterpret niya yung mga text. For example, you've heard that it was said, narinig niyo na ganito ang sinasabi. But I say, parang nagbibigay siya ng reinterpretation sa mga bagay-bagay, and then he comes with a topic. Nag-a-address siya ng mga sitwasyon kasi hindi naman randomly na nagtuturo si Jesus. Whenever magtuturo ka, there's always a context. May sitwasyon, kung pinatawag kang magpe-preach, there is certain occasion, magpapa-Thanksgiving yan, magpapa-birthday, or ano pa ba ang ini-invite nila? Celebration, mga ganon, graduation. So, yan yung mga sitwasyon na kinakailangan natin yung topical sermon. So, ayan, bukod kay Jesus, makikita rin natin na even si Paul is using this form of crafting a sermon. For example, in 1 Corinthians chapter 13, he is talking about the topic of love. So, ayan, basahin na natin. 1 Corinthians chapter 13. Parang he examined the Old Testament, the scripture, and he is teaching in the book of Corinthians what is biblical perspective on love. Parang ganon. Hindi random si Paul na nagbibigay ng mga when itong mga apostles natin, when they preach, they always ground it to the Old Testament. So 1 Corinthians, if I speak in tongues of men or angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. So yan. If I have the gift of prophecy, and can fathom all the mysteries and knowledge, and if I have faith that can move mountain, but I do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So, ayan, yan yung kanya. And then, he goes on, ano ba ang love? Siyempre, hindi crafted as sermon because this is designed as an epistle. So, he just flows. What is love? So, and he is answering him here na love is patient. Love is kind. Love, it does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor. So parang these things are, ito na yung mga na-extract ni Paul from the scripture, Old Testament scripture, and this is how he teach it. So kaya mas matindi, mas madali sa atin ngayon na because ito, i-reprocess lang natin. But sina Paul noon, they will look in the Old Testament. Sa atin is mas marami tayong source. So, pwede kang tumingin para hindi masyadong malawak yung pagkukunan mo ng kwan. Love according to 1 Corinthians chapter 13 or Corinthians. Love according to John. So, pwede mong gamitin yung John, 1 John, 2 John, 3 John. So, parang iganon-ganon mo na. Or pwede rin love according to the New Testament. Love according to Jesus. So at least mas maiksi yung kwan, pero pwede ring love according to the Bible. So si Paul dito, ito yung dinidefine niyang topic, agape love. Actually, napakalawak rin ng love. May iba't ibang uri ng love, sabi nga nila yung meron yung love, this is kanayon nga may sermon dito, yung familial love, brotherly love. And then meron din yung erotic love, and then agape love. So of course, we don't discredit all the other love. So for example, erotic love is you should be practicing that to your love partner in life. So yung wife or husband mo. So erotic love. So and then brotherly love. So, yung kailangan mo rin yang i-practice sa mga kapatid mo. And then, meron din yung iba't ibang uri ng love. But what Paul is describing here is the agape love, the God kind of love. So, ayan, nag-create siya ng topic. And I don't know, may nabasa akong isang article na he is arguing na ang mga apostle, pag
kasi ngayon pag when we talk about a certain topic, pumupunta tayo sa mga commentary. Nagbubuklat tayo ng commentary, yung mga idea ng ibang mga writers, nagbubuklat tayo ng mga books. Pero sabi ng writer na yon, I forget the name, he argued na ang mga apostles raw, ang mga Christians noong first century, the first generation Christians, pag they think of a certain topic, ang commentary raw nila is the Lord Jesus Christ. They meditate on what He said and what He did, what was His life. So for example, when we talk about love, ang sabi nila is that what is love according to Jesus, and they meditate on how Jesus lived out itong topic na ito. So and he argued this topic also. So sabi niya, of course we cannot warrant that. Pero sabi niya, this is a meditation raw of the love na demonstrated by the Lord Jesus Christ in His life while on earth. Love is patient. So this is how did the Lord Jesus Christ demonstrated love? He is patient enough. He is kind. So he does not envy. So parang he thinks about the welfare of the others. It does not boast. It's not proud. So it does not dishonor others. It's not self-seeking. It's not easily angered. Nagalit rin si Jesus, binalibag niya yung mga lamesa. It keeps no record of wrongs. Go and sin no more. So, love does not delight in evil but rejoices with truth. So he rebukes, mga ganun rin. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. So parang ganon. Forgive them for they do not know what they are doing. It never fails. so ayan. So may argument na ganon na these things raw, ang mga apostles raw natin is pag there is a certain a topic that they will craft, ang pinaka-commentary raw nila is the teachings of the Lord Jesus Christ and His life because they stayed with Him. Okay? So, ayan. Si James. James is the brother of Jesus, kapatid ng Panginoon Jesus ito. So, they came from the same biblical perspective or perspective. So, si James kasi, and even Jesus, if you look carefully, parang the way Jesus teach, yung mindset ni Jesus Christ pag-aaralan mo, parang napakalaking porsyento ni Jesus na nanggagaling siya sa yung poetic scripture, yung mga wisdom books. He comes from Proverbs, mga ganon. And James is heavily coming from that perspective. Sa Old Testament kasi may tatlong perspective daw. The perspective of the priest, the perspective of the prophets, and the perspective of the sages. So may tatlong pinanggagalingan ng teachings sa Old Testament. Yung mga pare, yung mga propeta, at yung mga matatalinong tao, sages. At si Jesus Christ, though He is a prophet, most of the time, He sounds like He is coming from the perspective of the sages. So si pangalan nito, yung pinsan niya, John the Baptist. John the Baptist is coming from the perspective of the priest. Kaya nung nakita niya si Jesus Christ, ang unang comment niya kay Jesus Christ is, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Because the father of John the Baptist is a priest. So nung pinaglihi siya, actually, yung father niya ang pumasok sa Holy of Holies. So parang ganon. And he is coming from that perspective. Kaya pag magbanggit si James, it's always from the perspective of the priest. Bakit lagi siyang nagbabaptize? Kasi in the priestly perspective, yun yung language of purification. Yun yung language of purification na pagpasok mo sa temple, pagkatapos mong mag-alay,
Meron yung tavern doon na maghuhugas sila. So he is coming from that, preparing the way of the Lord, purifying people. He is using the perspective of the priest. But si Jesus, most of the time, he is coming from the perspective of the sages. Kaya nga nabanggit pa ni Jesus na i-accuse kayo ng Queen of Sheba because someone is wiser than Solomon. Sabi niya, is here. So, ayan. So, most likely si Jesus, kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung way of teachings ni Jesus and the writings of James very similar. They come from the same house. So, James is talking about practical living. Practical living. So, the entire book of James, series ito ng mga topical messages. So, itong mga in-address niya, facing trials. How do we face trials? Tingnan natin dito. So, that would be a question na ibabato ni James. How would we face trials? And makikita natin in James chapter 1 verse 2 to 4, sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So that is the perspective of James. This is the topic na binibigay niya, and you can break it down na to make a sermon. Regarding, how do we have wisdom? Yun sana yung tanong. And he is addressing it, pag babasahin mo naman yung 5 to 8, he is addressing that. So this is a collections, sabi nila, ang James raw, ang book of James is the Proverbs of the New Testament. I don't know how accurate was that. But theologians are saying James is the Proverbs of the New Testament. So how do we ask for wisdom? The dangers of wealth or the taming of the tongue. Kung mapapansin mo, it echoes Proverbs. So parang maliliit na bahagi. So pwedeng ganun. So James is using this topical sermon type in crafting his letter. So, ayan. So, this is a biblical thing na ginagawa nila sa Bible, yung mga apostles natin. Okay? So, reflection natin dito. So, mag-isip kayo ng conversations na you have with a friend or family, or some real life questions or struggles people are talking about. So, I'm having, I think, hindi naman sinasadyang series, but I'm just being led to talk about itong mga current events natin sa mundo. So, yan, wars and rumors of wars. And I'm coming from that meditation in crafting sermon for the church. So, 2 Sundays na ako na actually I'm hitting on that. So, ayan, ano mangyayari sa mundo? Ito na ba ang katapusan? Malapit na bang bumalik ang Panginoong Hesus? So, ayan. So, ang mundo natin ngayon, nagtataasan na ang mga bilihin, gasolina. Ayan, yung sasakyan, naka 1 bar na. And sabi nila, papalo raw ng 100 ang gasolina. So, and ang mga tao, ay stress. So, yung mga question, how do I handle stress? Why do bad things happen? How should I Christian date? Yung mga practical na questions. Now, kung magka-craft ka ng sermon na pag-isipan mo yung mga tanong ng mga kaibigan mo na practical na question nila, how would you answer that? And the way we answer that, coming from the perspective of the Bible, actually when you craft that, we call that a topical sermon. You are answering a question as a certain topic, and you are looking for some answers in the Bible. So kung babalik tayo sa description dito, the topic is in charge. The topic is in charge. It derives the entire structure. The preacher asks, what does the whole Bible say about this specific issue? So ganyan ang concept ng topical sermon. So ayan. Napakasimple lang. Actually, bago pa man ninyo pag-aralan ito, parang ginagawa na ninyo yan. Kaya yan lang.
Kaya pag may pinagdadaanan ka, ganun ka ng ganun sa Biblia, lipat ka ng lipat kasi naghahanap ka ng tutumbok sa pinagdadaanan mo. So ganun yung nangyayari sa atin. Actually, you are trying to address yung mga pinagdadaanan mo and ginagamit mo yung scripture, naghahanap-hanap ka doon. Kaya pag hindi tumatapat yung binabasa mo sa sitwasyon mo, naghahanap ka ulit ng iba. So parang ganun yung ginagawa natin na karaniwan. So that is pag gumagawa naman ng sermon, ang pastor, we call this topical sermon. So napakahalaga nito. And this is biblical as we studied it kasi even Jesus and the apostles are doing this. Okay? So usad tayo. Mag-raise lang kayo ng hand kung may certain question kayo. And we just move on. So ayan, part 2. Kailan natin gagamitin ito? Ano ang pros nito at mga cons nito? Kalakasan nito tapos yung mga panganib naman ng hindi maingat na paggamit nito. So ayan, kailan titingnan natin dito, ang unang di-discuss ko is the best times to use topical sermon. Kailan yung pinaka-best na gagamitin natin ang topical sermon? So may mga ilan dito, I will give you 4. So, una is to address a pressing need. May certain na pangangailangan na nag-arise sa church or community and you will be addressing such topic. So, ayan, syempre, for example, bumunot si Pastora Eva and nag-deliver siya ng topic regarding gossip sa church. Nakita niya siguro na nagiging normal ang chismisan sa church at maybe the Lord is asking her to address such issue and yun yung question niya, what does the Bible say about gossip? Or na-observe naman ng pastor na ang mga miyembro niya is may kinakabahan, kabado, anxiety. So ayan, marami silang problema. And nakikita kasi minsan sa akin sabi ko nga hindi lang random na pamatay oras ang browsing ko ng Facebook. Sometimes browsing Facebook is also a means of browsing anong pinagdadaanan ng mga members. So ganun. Maramdam mo pag may mga anxiety sila, and sometimes you are praying for them, Lord, bakit ganito ang post ng kapatid na ito? And you pray for them, pinagpe-pray mo. So ginagawa ko 'yon. Praying while browsing Facebook. and yan. And doon minsan nakaka-craft ako ng mga ideas on itong pinagdadaanan ng mga tao. How would I, if the Lord would answer this, what would He say? Parang gano'n. Or conflict, or a local disaster. So for example, parating noon yung super typhoon na Uwan. Super typhoon na Uwan dito sa Pilipinas. And nagtatanong nga si Architect Bulon noon kung magse-service pa ba tayo, Pastor? Kasi actually, ang forecast na dito sa atin is signal number 2 na tayo. Pero tinitingnan ko naman, the calm before the storm. Yung sinasabi nila, napakakalma, napakatahimik. So, makulimlim lang, wala namang hangin, pero kakaiba yung kalma. And actually, the message na prepare ko doon is parang preparation for storms. Preparation for storms in life. So not literal the storm, but ginamit ko na yung sitwasyon na yon na pag may mga parating na disasters or mga nakaambang na panganib sa ating buhay, how do we prepare for it? So yun. From that question, nag-raise and I crafted a sermon out of that. Minsan kasi binabasa ko ang mga sitwasyon sa paligid and sinasamantala ko yun na yun yung ginagamit kong backdraft ng mga message ko kasi mas mamemeditate ng mga tao kung nababackdraft ko yung mga nangyayari sa paligid. So, to address a pressing need, ayan, the best to use the topical sermon kapag may pressing need. So, ayan, what does the Bible say about this?
Okay? So yan yung unang isang example natin na magandang paggamitan ng topical sermon. Pangalawa naman is for holiday or thematic series. For example, Christmas. Christmas. So ayan, maybe pag Christmas you talk about hope, you talk about peace, you talk about joy. So ayan, pag Holy Week naman, parating yung Holy Week natin, April 1 to 3. Maybe you talk about the resurrection, about salvation, or siyempre Mother's Day. Grabe naman, Mother's Day, nagse-celebrate kayo sa church ng Mother's Day tapos ang message mo is scatology. Parang hindi mo matamaan yung sineselebrate ng kaya nagte-thematic series tayo minsan. So pag may mga certain occasion sa church, diyan pumapasok yung topical. So what does God say about fathers or the parents? So honoring, mga ganon. So regarding family. So ayan, yan magandang gamitan yan ng topical sermon. Okay, pangatlo. Pag nagtuturo ka ng mga systematic doctrine, ayan, systematic doctrine, magsisiris ka sa fruit of the Spirit, sa Ten Commandments. Ano ang kabuluhan ng Ten Commandments sa panahon natin ngayon? Or the prayer of Jesus. Or mga topic. What does the Bible say about salvation? Parang ganon, mga topic na ganon. Can we lose salvation? Mga ganyan. And very, very controversial yung mga topic na yan. Can we lose salvation? Hindi ba pwedeng malose ang salvation? So actually, teaching a systematic doctrine yan. Systematic doctrine. And yun yung nangyayari. Kaya minsan, mahirap dalhin sa sermon yan. Mahirap dalhin sa sermon. Dalhin mo na lang sa Sunday school. Kasi sa Sunday school, doon nagkakaroon ng magandang talakayan. So, bakit sa isang scripture na ito, parang sinasabi niyang pwedeng mawala ang salvation? Bakit dito naman, parang hindi? So, nahati yung church. Ang gandang talakayan yan. Ubus ang oras niyo sa church niyan. So, ayan, and I always agree, I always say to the church na, hindi, the Bible may sometimes sounds like this, and the Bible sometimes sounds like this. And find the sweet spot. Yan yung lagi kong sinasabi, find the sweet spot. Na hindi mo pwedeng i-argue ang isang bagay na nadi-disregard ang ibang scripture. So, sometimes you live it that way because that is how the Lord give the scripture. Sometimes you live it that way. So, ayan, kaya nga sabi ko, when it comes to those topic, pag yung isang tao papariwara, parang prodigal son no lumalayo, sa akin gagamitin ko ang theology. Sabi ko, gagamitin ko, kakasangkapan ko ang theology because I am a preacher and I will present the topic. So for example, yung napapariwarang kapatid, sabihin ko, mag-ingat-ingat ka kasi may mga verses na nagpapahiwating ng ganito. Hindi ko mapupunto ito na nawawala kasi may mga nagsasabi ring scripture na hindi nawawala. But mag-ingat ka. What if? What if? So parang ganon. Ang hirap naman yung nagbabackslide na tapos sinasabihan mo pa na okay lang yan bro kasi hindi naman nawawala. So yung matibay naman na ang ganda ng relationship sa Panginoon. Why think of losing salvation? Ang saya-saya na nandito. We are enjoying. So parang anong kabuluhan nun? parang ganon. Systematic doctrine. Kasi sinisystematize natin Kaya minsan, sa systematic doctrine, mas magandang hindi mo tingnan ng malawakan. Ano ang sinasabi ng Romans regarding sa salvation? And you just stick in Romans. Kasi baka iba naman ang sinasabi ni James. Baka ibang perspective naman ang sinasabi ni James. So hindi natin ma-equate because itong mga writers na ito, there's always a context nung nagsusulat sila. May ina-address rin silang mga situation noong time nila. Nagtatopical sermon rin sila. So Paul is addressing a certain issue in Rome na kailangan niyang i-emphasize yung bagay na yon. So pwedeng yung iba naman na scripture, iba rin yung ina-address nila. But
paano mo pagsasalubungin yun? So, kaya minsan ginagawa ko, dito lang. Malawak na masyado pag sinabi kong New Testament. So, parang ganon. To teach systematic doctrine, maganda itong topical. Maganda itong topical. For example, sasabihin mo, magbibigay ako ng mga scripture na nagpapahiwatig na pwedeng mawala ang salvation. Magbibigay rin ako ng scripture, B, na hindi nawawala ang salvation. Now, pupunta ka sa conclusion. So, sa akin, bakit sa conclusion nun, paano ako magko-conclude doon? Nawawala ba o hindi? I present them both. And then, choose. Pag naniniwala ka na hindi nawawala ang salvation, then worship the Lord. Praise Him for His goodness, for His assurance of salvation. Pag naniniwala ka namang nawawala, mag-ingat-ingat ka. parang ganon. Parang mag-ingat-ingat ka, baka mawala mo yan. Salimot mo tam. Parang ganon. So parang to teach systematic doctrine, that is a very good thing also itong topical sermon. Now, another thing, bukod doon, so tatlo na, to address pressing need, for holiday and thematic series, to teach systematic doctrines, and the pang-apat, evangelistic settings. Iba kasi ito Ang evangelistic setting, you are presenting the gospel and iba-iba yung context. Nasubukan ko yung biglaan kasi Actually, birthday celebration yung event. Pero ang instruction sa akin ng nag-invite sa akin, you talk about the birthday Lord, pero i-hit mo na rin ang evangelism. The purpose in life. So, paano ko kinaf yun? So, minsan, Kaya sinasabi ko, learn to make sermon within 5 minutes. Kasi sasabihin nila yung context, sasabihin nila yung needed na sa context na yon na i-message mo, and may hint ka na how would you address that? So magse-celebrate ng birthday, paano mo tatamaan yon? Paano mo rin dadalhin sa salvation? Ang dami. So kailangang mabilis ka diyan kasi sige, pagsalitahin mo muna yan habang nag-iisip ako, nagpe-pray ako kung paano ko i-address yan. So what I did is the purpose of life. What I did is a purpose of life. So pwedeng nagbe-birthday ka araw-araw, kahit pwede mong ine-enjoy ang buhay mo, but pwedeng ang life is hindi naka-align sa Panginoon. We can only experience life in its fullness when we are aligned with the life kung bakit ka dinala ng Panginoon dito sa mundo. So that's how I hit it. So and then meron ba dito ang hindi pa naka-align sa Panginoon? So parang that's how I did yung setting na yon. So evangelistic setting. So iba't iba. So if you go to YouTube, you can watch yung mga recorded evangelistic messages nila Billy Graham, and they presented the gospel in different in different way. So, ang galing ng mga evangelist, ng mga pinakagusto kong mga evangelist is, ayan, Billy Graham, anong pangalan nung nasa Africa, Shambach, ganon, si Shambach, T.L. Osborne, yan yung mga pinakagusto kong evangelist. And they present the gospel. It's a topical sermon. And imagine this topical sermon na dinideliver nila, and it harvests hundreds and thousands of souls. So they talk about I'm not sure kung sino yung nag-preach doon, if Billy Graham ba. Sinners in the hands of an angry God. Yun yung title ata ng sermon. Or the wrath of God. The wrath of God. So yan. Evangelistic settings. Napakaganda rin itong topical sermon. So, yan. When to use it, and its strengths and dangers. So, napakaganda itong topical sermon. Now, ano yung strengths nito? Strengths, yung pros
of a topical sermon. Bakit maganda? Bakit maganda itong topical sermon? So, ayan, una, highly relevant. Natatamaan mo talaga yung mismong pangangailangan. It speaks directly to what people are feeling and asking. It meets them where they are. Talagang magiging sharpshooter ka dito. Kasi mahihit mo yung kailangan. Okay, you need the skill. So parang tingnan mo mabilisan in a big perspective, Genesis to Revelation. And then, anong mga sinasabi dito? Nagkaroon na rin kayo ng background ng Old Testament survey and New Testament survey. So may certain perspective na kayo sa per book. So anong pinaka-akmang gamitin dito? So ayan. And then mahanap mo, masisynchronize mo. And actually, it's very easy ngayon sa panahon natin. We are so blessed. You have Google, you have AI. I-type mo lang, what does the Bible say about this? And AI will give you a comprehensive perspective. So, ayan, napakabilis ngayon. Sa akin, I do not go against technology. Technology makes our life easier. So, and it's a great help. It's a great help. So minsan, may mga question sila noon na should preacher use AI? May mga question silang ganun noon. And actually, that debate goes on centuries after centuries. There was a time na ang AI ng isang generation is the concordance. And the concordance is the highest technology for preachers. Kasi it can give you all the ideas in one book. And yan yung high-tech nila noon. And there were times na i-point mo lang na ang galing na grabe yung ang grabe ng kinaanos na yun ng aramid DJ concordance. you search the topics and nandun lahat yung mga verses. Grabe yung sipag nung gumawa no. And then here comes internet. Or yung concordance ay ginawa nilang app and you can bring it anywhere. Yung concordance ang kapal nun na libro, ang bigat. And then meron na yung app. And then sa app, itatype mo lang yung topic. But you still using concordance. And then here comes Google. Itong internet natin, Google. And you type the topic and then it gives you the data. Ang bilis. And here comes sa generation natin ngayon, AI. So what's the difference? With the help of this, we should become better preachers. We should become better sharpshooters with the Word of God. So, ayan, highly relevant. So, it meets them where they are. Okay? Pangalawa, bakit anong kalakasan nito? Anong kagandahan nito? It provides a full Bible view. It gives a full Bible view. So maibibiyahe mo sila sa sinasabi ng Bible, Genesis to Revelation regarding that certain topic. And nagbibigay ito ng comprehensive understanding. So I was invited minsan to preach on the topic of, kasi burol yun, parang namatay yung tito ng isang deacon namin. And I need to talk about life or death. I will talk about it. Bakit mayroong kamatayan? And I need to answer that, yun yung from that question, bakit may kamatayan? Bakit may kamatayan? At ano ang ginagawa ng Diyos regarding this? And I journeyed the people from Genesis to Revelation. Nag-focus ako hanggang sa cross and then what now after that? So and then I ended up sa Genesis. Sa Genesis yung curse na pumasok sa mundo is you shall surely die. And then sa kay Jesus dun sa case kay Lazarus is
whosoever nga naman maniniwala sa kanya, though they die, they will live again. So yun yung sabi ni Jesus Christ. So kung i-fine tune mo sana ng word yun na magkasalungat talaga yun, kung sa Genesis yung mga kumain, yung mga sumalungat tumanggi sa tree of life, they shall surely die. Doon naman sa tatanggap sa tree of life kay Jesus Christ, yung ginawa niya sa cross, they shall surely live. So the reversal of the curse. So si Adan, though hindi siya dead on the spot nung nagkasala sila, but he surely died. It took him hundreds of years, pero namatay pa rin. Now, parang sa atin I argued doon na tayo, pag tinanggap natin ang Panginoon, mamamatay tayo. Gaano man katagal yan, hundreds of years yan, pag bumalik ang Panginoon, we shall surely live. So I argued on that. Genesis to Revelation, I discussed it. I journeyed with them. Binahi ko sila doon sa Genesis to Revelation on that topic within 1 hour. And then may lumapit sa akin na deboto. I know them na they are strong Catholics, and then habang nagkakape kami, Pastor, ngayon lang ako hindi inantok, ang liwanag ng tinuro mo. So they like the way of presentation, and this is the strength of topical sermon. Kasi one verse cannot address that. One verse cannot address that. You need to give a comprehensive view, comprehensive understanding. So yan, it provides a full Bible view. Now, pangatlo, it gives yung clear logical structure. Mabubuo mo yung structure ng malinaw at logical. So, yung outline mo, it often flows naturally mula sa topic. Ano ito? Bakit mahalaga ito? Paano ko gagawin ito? So parang ikaw mismo, yung topic nga, yung sabi nga natin, yung topic ang nagdi-dictate kung paano yung flow niya. Iba naman sa textual. Sa textual kasi yung text ang magdi-dictate kung paano ka magtuturo. Pero dito, hindi, yung topic. So you have a better control. You have a better control on how the message flows. Ito yung kagandahan ng topical sermon. So, and this is excellent for teaching foundations. Ibig sabihin natin sa teaching foundations, the basics of the faith. So actually, you are having a course. You are having a course diyan sa CWC Hong Kong, and kahit yung Weihing, I saw them na nagpag-graduate sila ng first batch nila ng discipleship. That is the foundations. Yung discipleship courses natin, those are the foundations of the faith. And kung titingnan niyo, those are topicals. Those are topical sermons. So, nakita niyo na topic per topic. This form of sermon is a very excellent one for teaching foundation. So very perfect ito. Napaka-perfect sa pagpapaliwanag ng core Christian beliefs para sa mga bagong believers or sa mga seekers. So ayan, napakaganda nito regarding sa mga bagay-bagay na yon. So ayan, I believe sa inyo, marami sa inyo ang mas nagugustuhan nyo rito. Maraming nagsesermon sa inyo, halos laging topical, because this is very easy to drive. Kasi ikaw ang may control. Okay? So, ayan. Kahit napakaganda nito, napakaganda, may pros, meron rin cons. Meron ring dangers and pitfalls ng paggamit nito. So, may mga bagay rin na disadvantages ng preaching na ito. Una, the danger of proof texting. Ano ba ang proof texting? Ang proof texting kinukuha mo yung isang verse at yung verse na yon ginagamit mo sa message mo, pero yung the way na pag-explain mo sa verse, hindi yun yung punto nung nagsulat. So parang ginamit mo, kinuha mo yung salita niya and ginamit mo wala sa intention niya. Hindi yun yung punto nung nagsulat. Yun yung tinatawag nating proof texting. So, and sometimes, sabi dito, this is the sin of topical sermon. Pero there is a way to address this.
There's a way kasi sa concordance. Yung ginagawa ng concordance kasi, for example, ang topic mo ay about love. Pagpunta mo sa word, sa topic na yung word sa concordance, parang dictionary yung concordance eh. Pupunta ka sa word na love, ibibigay niya lahat ng verses sa Bible na nabanggit yung word na love. Yun yung concordance. So lahat ng verses from Genesis to Revelation na nabanggit yung word na love, nandun. And the question is, yung pinili mong verse, baka pinili mo lang dahil nandun yung word. Pero that is not the topic na dinidiscuss ng nagsulat. Nabanggit niya lang yung word. So, binubunot mo yung verse mula sa original na context nito. At ginagamit mo ito para suportahan yung punto mo, pero ini-ignore mo mismo yung ibig sabihin ng text. Kung bakit ginamit sa verse, sa chapter na yun o sa book. So, ayan, example. Example natin dito, yung Joshua 1:9. So, di ba, familiar tayo dito. Be strong and take courage. So, ayan, and parang ang kausap mo dito are mga businessman. Mga businessman, yung mga magninegosyo. Magsisimula sila ng negosyo, ng mga negosyante. And be strong and take courage. Sabi doon. So parang ini-encourage mo sila na huwag kayong matakot. You take the risk and do business. Parang yun na yung point mo. Pero inignore mo na that is specifically commanding Joshua to lead Israel into a literal warfare. Yun yung context noon. Bakit sasabihin ng Panginoon di Joshua na maging matapang ka? Be strong. Take courage. Kasi giyera yung patutunguhan niya. So parang wherever you put your feet will be your territory. Sabi doon. And yung context nun is taking the promise of God. So parang ginamit mo na yung verse na yon na sinasabi mo na sa mga businessman na kahit anong pasukin yung business, mananalo kayo. Nakakasigurado ka ba dyan? Kahit anong pasukin mong business, panalo lagi. Hindi. May dynamics ang business. Yung promise para sa pagkamit ng promises ng Panginoon for Israel. And then kinukuha mo na yung verse sa gusto mong paggamitan na hindi naman yung tinutukoy ng Panginoon. Okay? So, ayan. That is one example of proof texting. Hindi mo na isinaalang-alang yung original na pagkagamit ng verse. So, yan yung tinatawag natin na the danger of proof texting. But there's a way on how to avoid this. So, pag pumunta ka sa concordance and you look for verses, hanapin mo yung mga verses na pareho yung context sa context na binubuuan mo ng sermon. Yun lang yung way. Study to show thyself approved. Minsan kasi tatamad natin eh. Hindi na natin pinag-aaralan yung background ng text. Ito, umaakma ba yung sitwasyon ni Joshua saka yung sitwasyon ko? So, ayan. Tumatapat ba? So, titingnan mo, basahin mo lahat yung context niya. And, ayan, for example, yung message ko kaninang umaga doon sa church, I studied on the life of Elijah. And then sa buhay ni Elijah, bakit topical expository kasi yung ginawa ko doon. And may tuturo ko sa inyo later na actually, itong topical and textual is just a form. Ituturo ko later na when we do this, pag napag-aralan natin itong kabuuan ng homiletics, gusto kong i-integrate yung hermeneutics dito. Na form na lang ang textual and topical. Na kahit nagta-topical sermon kayo, it would be still a expository sermon because hindi ka nagpo-proof text. Ginagalang mo yung topic ng kinukunan mong scripture. So, expository, topical. So, yung pangalawa naman,
hindi ka nagte-textual na ginamit mo lang yung structure ng verse na yon tapos hindi naman yung punto ng nagsulat. Hindi. I will teach you later kung paano gumawa rin ng kahit topical or textual yung sermon mo, expository pa rin lagi. So, yun yung kwan natin. Yun yung titingnan natin. So, the sermon kanina is the God who meets us in the whisper. So, inango ko ito sa 1 Kings 17 to 19. Kasi, yun nga, ang daming pinagdadaan ng tao, ang daming iba't ibang sitwasyon, and ganun rin yung context ng mga Israelita na nasa exile. So, bakit nung inanoint kasi ng Panginoon yung or in-inspire ng Panginoon yung editor ng Story of Israel, and they wrote or compiled the First Kings and Second Kings. That is God's way of answering the queries or the questions of the people na nasa exile. And sinasagot ng Panginoon na inabandona na ba kami ng Panginoon? Wala na ba siya? Paano yung mga pangako niya? Ganun-ganun na lang? Parang gano'n, nag-iiwan siya sa ere. And the Lord is answering them through these First Kings and Second Kings. So, ayan, and the Lord is answering them na in the middle of the book, in middle ng First and Second Kings, nailagay doon yung kwento ni Elijah. At yung kwento ni Elijah doon yung hinamon niya yung mga prophets of Baal. And sinabihan niya yung mga people of Israel na mamili kayo ngayon. Kung ang Panginoon ay Diyos, follow Him. Kung si Baal ay Diyos, sundan niya siya. And dinemo ng Panginoon na the God of Israel is the real God sa pamamagitan ng pagsimot niya sa alay ni Elijah using the fire. So, ayan. Pero, after ng sitwasyon na yon, they still choose to worship Baal. Sa mga sumunod na mga kings na daming sumunod, yun pa rin. Kaya napunuan ang Panginoon and wala nang magagawa kundi the last resort. I need to bring you to exile para mahimasmasan kayo. Parang ganon. And that is the preaching na I delivered in Hong Kong. And when they were in exile, the Lord preserved them. The Lord prepared them, and the Lord purifies them there. So parang ganun yung kwan ko. So what's that? I'm using a topical form of sermon, but actually it is an expository sermon. So topical expository yung ginagawa ko doon. So hybrid yung tinatawag natin. Take note, homiletics is an art. So, ang ginagawa ko na dito, yung sabi ko sa mga students ko dito sa Bible School, be a master of halo-halo. So, ayan. Pinaghahalo-halo mo yung flavor, pero masarap pa rin. Huwag mong haluan yung halo-halo ng bagoong. Alam mong iba yun. So, ang bagoong ay para sa halo-halong gulay. We call that pakbet. So, pero ikaw ay dito, mamamaster nyo later dito, yung homiletics is an art na sinasabi. Whatever form na gagawin ninyo, you have a point. Sinasabi ni Pastor Dante, basta may point. Okay? So the preacher's opinion, another cons dito, another cons, negative, bukod sa the danger of proof texting. Yung pangalawa is, the preacher's opinion can dominate. Ito yung isang problema rin, very risky rin, na magsisimula ka sa sarili mong idea or sa isang popular na slogan. Then, ginagamit mo lang ang mga verses na parang uma-agree sa idea na yon. Rather than hayaan mo yung Bibliang mangusap regarding sa topic. Kaya nga sinasabi ko yung topic na ang Bible ba sinasabi niya nawawala ang salvation o hindi. Kasi yung nag-a-argue na mawawala ang salvation, nagsha-shopping lang siya ng verses na uma-agree sa view niya. And ini-ignore niya yung view rin na nagsasabing hindi mawawala. At on the other way around, ganun rin. Yung tao rin na nag-a-argue na hindi mawawala ang salvation, nagsha-shopping rin lang ng verses na uma-agree sa view niya na ini-ignore niya rin yung iba. So parang ganon. So
preacher's opinion can dominate. And that fight is for centuries. Yung sabi ko nga, hindi masosolve yan kahit hanggang dumating ang Panginoon. Hindi masosolve yan. So ayan, the preacher's opinion can dominate. The preacher's opinion can dominate. So that risk, andyan yung risk na yan. So sometimes we don't allow the scripture to talk. We drive the scripture sa idea or opinion ng preacher. So, yan yung kaya sa akin the secret dito is be very honest. So, sinasabi ko sa harap na medyo tagilid ito but I give my opinion. Sinasabi ko. Hindi malinaw ito. May mga salungat na idea sa scripture regarding dito, but sa certain topic na ito yung sinasabi. Sa certain section, ito yung sinasabi. So, I become honest para hindi ako yung mapin down. Hindi. Ito yung sinasabi ni Paul dito sa section na ito eh. Awayin mo si Paul, wag ako. Parang ganon. So, yun yung ginagawa ko. So, minsan, this is the negative thing of topical sermon. Dahil ikaw ang may hawak ng wheel na preacher, naidadrive mo minsan na yung opinion mo ang maging dominant. Okay? So, yan yung cons, pangalawang cons nito. Yung pangatlo naman, sabi dito, can be a mile wide and an inch deep. Dahil ang lawak ng pagkukunan mo ng source from Genesis to Revelation. Napakalawak. Ang dami mong sinasabi. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, hanggang sa Revelation. Pero ang babaw ng topic mo. So parang ganon. So maaring napakarami mong supporting verse. Pero actually, yung riches ng or your history or the beauty of the single passage nalalaktawan mo, hindi mo na didig in. So that is another napakalawak kasi ng saklaw. Kaya minsan ang ginagawa ko pag ganun nilalagyan ko lang ng scope and limitation. Pag sa Genesis lang para hindi masyadong malawak. Mas gusto ko yung kahit hindi malawak, basta malalim. So, yan. Yun yung target ko. So, ayan, another cons nito, ayan, ang dami mong sinasabi, pero ang babaw ng punto mo. So, parang ganon. Congregation, pang-apat, and we will, marami pa, mayroon pa, pero magsisiro tayo sa apat na ito. Ang problem rin dito, yung congregation, hindi natututo sa Bible books. Pag puro topical ka, puro general perspective ang nakikita ng congregation mo. Hindi nila na-appreciate yung book per book. Okay, so for example, nagturo ko ako minsan sa church regarding sa buhay ni Ruth. And nag-focus ako regarding the topic of kinsman redeemer. And nagtuon na ako sa book of Ruth. So, ayan. Pag hindi ako naggaganon, topical pa rin, pero I stick on the book of Ruth. Pag puro wide view ang ginagawa mo, hindi nila, ganun pala yung punto ng Ruth. Ganun pala ang punto ng 1st and 2nd Kings. Hindi nila naiintindihan yung ganon. Kasi puro general ang sinasabi natin. Puro general ang tinuturo natin. So, ayan, yan yung minsan ang cons rin nito. Puro topical ka, your church may never learn how to read and understand the story of Exodus. Maybe hindi nila maunawaan yung sulat ni Paul sa Romans. Kasi instead of journeying them in the richness of the whole letter of Romans, you just stick on the topic of justification of faith. Justification. So, doon ka lang, nag-topic ka lang doon. And hindi mo na i-journey sila sa pinaka-background ng kuan and hindi nila na-appreciate yung kabuuan ng Romans or Gospel of John as a whole. Gospel of John is you just talk about John 3:16. Pero hindi mo sila journey sa perspective ng whole book. Ano yung punto ni John? Okay? Di ba? Yung apat na gospel, may punto yan. They talk about the same Lord, they talk about Jesus, pero may iba't ibang perspective na pinaparating. For example, Matthew.
Hindi lang kwento tungkol kay Jesus yan. Actually, Matthew is emphasizing this Jesus is the promised king. So Jesus as the king, ang kino-communicate niya, the way he uses the story is to emphasize that Jesus is king. Kaya yung genealogy ni Jesus, kailangan niyang i-highlight. Bungad pa lang, bakit kailangan na si Jesus Christ ma-highlight na umuwi sila sa Bethlehem? To highlight that he is the son of David. So, yun. Sa pangalawa naman, si Mark. Si Mark naman to emphasize that he is the promised servant of the Lord. So he is the one who served. the suffering servant na sinasabi ni Isaiah. And then si Luke naman, he wants to emphasize that the humanness of the Lord Jesus Christ. The humanness of the Lord Jesus Christ. The man. And then si John naman, he wants to emphasize the godness of Jesus Christ. So, ayan, Jesus is king. He came to serve. He is a servant, suffering servant. He is man, and at the same time, he is God. So, yan yung kino-communicate ng apat na yan. So, ayan, tingnan natin yung mga big pictures. Big pictures. Okay? So, that's it. Yan yung dangers and pitfalls of proof texting. And yan, or proof texting, dangers and one of topical sermon. Okay? What time is it? 11:06. Tingnan natin. Kakayanin natin tong topic. Now, reflection question number 2. So, proof texting is a serious issue. So, sabi dito. So, why is understanding a verse original text, kung sino ang nagsulat nito, kanino ang, or sino ang sinusulatan niya, bakit niya isinulat 'yon? And then ano yung sa pwesto ng pagkakasulat ng text na 'yon, ano yung sinasabi bago 'yon, ano yung pagkatapos. So yan, bakit napakahalagang tingnan natin ang mga bagay-bagay na ito sa pag-craft ng topical sermon. So ayan, the reason is the danger of proof texting. So ayan, sabi dito, can you think of a Bible verse you've heard used in a way that might ignore its context? May mga naiisip ba kayo? So, napakaraming sermon. Meron akong narinig na sermon noon. Tinatawanan ko lang sa isip ko. Pero, I cannot blame them. I blame them. Maybe no one taught them. We are just blessed na someone became teachers who taught us. So, may mga nag-preach noon na, how do we conquer our Goliaths in life? So, topic, ang gandang sermon. How do we conquer Goliaths in life? Our Goliaths in life. So, ang unang punto niya is through prayer. So, una is prayer. Bakit daw? Binasa niya yung text. Bago umatak si David, yumuko si David. Sabi niya, parang yumuko si David. And yun na yung supporting verse niya na in order to conquer our Goliaths in life, we need to be prayerful. Pero pag binasa mo yung text, yung kwento doon, bakit yumuko si David? Bakit yumuko si David? Hindi siya yumuko para manalangin. Yumuko si David kasi mamumulot siya ng bato. Minsan pambihira, iwa ata yung nasabi nito. May punto ka na in order to be successful in life, you need prayer. Pero mali yung paggamit mo ng text. Ang dami namang ibang verses na pwede mong gamitin. For example, si Daniel. Si Daniel, kahit pa ikapahamak niya, binuksan pa niya yung bintana and he prayed there, and they arrested him, they thrown him into the lion's den, and the lion did not eat him because he is so prayerful. He is always successful. And then the secret of Daniel is an open secret, prayerful life. Pwede mo namang gamitin yung verse na yun. Bakit ang pinili mo yung yumuko si David? Hindi naman siya magpe-pray doon. Yumuko kasi pupulot ng bato. So, meron na naman yung bakit daw 5 yung bato na pinili ni David? The secret of David in conquering Goliath.
So, pumulot raw si David at ang pinulot na bato ni David is 5. And that symbolizes yung 5 na bato na pinulot ni David is the Lord Jesus Christ. Kasi yung 5 bato is J-E-S-U-S. Saan mo naman nakuha yan? Parang ganon. So, of course, when we have Jesus Christ in our life, we can be victorious because He conquered the world. Greater is He that is in me than he that is in the world. May mga verses naman na ganun. Bakit mo pa pinulot yung verse na nagsasabi na pumulot ng 5 bato si Dave? Hindi yun yung punto ng nagsulat. So parang yun yung point ko dito na out of context tayo eh. Parang ganon. Kaya, ayan na. Huwag kayong gayon mag-preach So, kumbihira. Sabihin nila estudyante ni Pastor Brian itong mga... So, ayan. Pag-aaralan rin natin later ang hermeneutics. And once you master hermeneutics, strengthen your hermeneutics, yung proper way of using scripture. Ang hermeneutics is a subject ng mga lawyers yan. Because the Constitution is a law and they use that to interpret the law. Hinahanap rin nila yung proper context. Hindi yan ang intensyon ng nagsulat nun. Kaya pinag-aawayan ng mga lawyers yan. Nagdi-debate sila. And hermeneutics is a tool rin na ginagamit natin to interpret the scripture because the scripture is a law. So, ayan. So, kaya pag na-master mo ang hermeneutics, you can debate with a lawyer because you know how they think. Okay? So, maraming verses na na-out of context. So, ayan. Ano pang mga verses? Yung I have a plan for you, a plan to give you hope and a future. They always claim that. Pero alam nyo ba kung saan patungo yung mga Israel? They are going towards exile. So, ang sinasabi ng Panginoon, pupunta kayo doon, masakit ang dadaanan ninyo, pero don't worry, may plan ako sa inyo, hindi kayo mapapariwara doon. May gagawin ako sa inyo. Yun yung point ng context ng verse na yon. Pero kinukuha natin na life verse natin yon na hindi natin sinasaalang-alang. Nawawalan ng power yung verse. So, ginagamit natin sa kung anong gustong napaggamitan natin. Okay? So, ayan. Reflection question number 2. Ano pa? Part 3. Hindi natin kakayaning tapusin ito. So, mag-intro lang tayo dito and then itutuloy natin sa Wednesday. Kasi magiging technical ito and then later, I will ask you also to mamili na kayo ng mga maghanap na kayo ng mga topics ninyo because you need to craft a sermon. Practice makes perfect. Kailangan gumawa kayo ng sermon na topical. Lahat tayo dito. Okay? So, step-by-step guide to building a topical sermon. Ano yung step-by-step guide? So, sisiw naman yan, Pastor. Sabi niya siguro. You know these things and this is just a review for you. Una, choose a sharp and specific topic. So, ayan, yun yung first step. Ano yung topic na tatalakayin mo? Tatalakayin mo ang tungkol sa buhay. Napakalawak niyan. The Bible, napakalawak yan. Maghanap kayo ng specific. So, for example, problems in life. Still, malawak pa rin yan. Ang daming problema sa buhay eh. So, ang example natin ng sharp and specific is ito. Pagtitiis sa panahon ng pagsubok. So, it's anong tawag natin dito? Ang point dito hindi lang yung problems in life kasi napakalawak yung problems in life. Ang titingnan mo dito meron yung hindi lang yung problems in life but endurance. Endurance yung endurance pag may mga problema sa buhay. So mas maiksi 'yon. Ang tatalakayin mo na diyan is yung endure. So endurance in times of trial, how to remain steadfast according to the Bible. So, how do we remain steadfast according to the Bible? That's a good topic. So, sharp. Kasi ang pinaka tinutumbok mo lang is the endurance or being steadfast.
according to the Bible. So this is clear and biblical, and it meets yung felt needs ng mga tao. Okay? So, ayan. And step 2, mag-conduct ka ng Bible study. Maging detective ka dito. So, i-browse mo yung Bible. Kasi ang mundo natin puno ng problema. So tingnan mo yung mga characters sa Bible, ano yung mga naging problema nila and how did they succeed. Pwede mong i-browse, titingnan mo yung mga taong they succeeded in life despite of the challenges in life, and titingnan mo rin yung mga sablay. I-compare. So titingnan mo 'yon. So be a detective, i-browse mo 'yan. Tingnan mo si Joseph. Ang dami niyang trials. Paano nag-succeed ito? Titingnan mo yung life ni Jacob. Titingnan mo yung life ni Abraham. Titingnan mo yung life ni David. So, napakarami yan. Yung pinakamaganda is mag-zero ka na lang. Mag-zero ka na lang kung sino yung pipiliin mong karakter na magiging character study mo. Okay? So, ito yung pinakamahalagang bahagi kasi kinukuha mo yung thought of God regarding the topic sa buong scripture. So, be a detective. Be a detective. So, ang lawak nito. So, sabi ko, napakadali nito. But actually, pag mag-prepare ka na, kung talagang magiging diligent ka sa pag-aaral, napakahirap nito kasi ang lawak ng iba-browse mo. Genesis to Revelation ba naman? Gumamit ka ng mga tools. Concordance. Parang old school naman na itong concordance. Or Bible app. Yung new version or kung anong Bible ninyo, i-input ninyo yung mag-search kayo ng mga trials, mga keywords. For example, keyword of trial, type mo, trial. And he will give you verses regarding trial, test, suffering, endurance, perseverance, hardship. Titingnan mo yung mga topic na yan and take note mo yung mga verses na tumatalakay sa quad. Parang gathering of information ka muna ang gagawin mo sa unang bahagi. Okay? So, yun yung pangalawa. So, choose a sharp and specific topic. Conduct a topical Bible study. Be a detective. And then, pangatlo, pangalawa pa lang ito, tuloy niya. Gather verses from all over the Bible. Ang dami niyan. Kaya sabi ko, pag Old Testament, so sino yung magaganda? So, for example, dito, pinili ko is Job. Because Job is a very good example of facing trials. Facing trials. Sino pa bang masihigit kay Job pag yun ang pinag-uusapan? So, he knows the way I take, sabi ni Job dito. Or Psalms 34:19. The Lord delivers the righteous from many troubles. So, mag-gather ka na ng mga magagandang verse na sumusuporta sa argument mo. Sa Gospels, John 16:33. In this world, you will have trouble. This world, you will have trouble. Normal pala ang trouble. So, parang ganon. Epistles. Sa Romans, titingnan mo, suffering produces perseverance. So, may pakinabang rin pala sa suffering. Nagproduce pala itong perseverance. Or James, consider it pure joy. Bakit magalak pa tayo kung may suffering? Pambihira naman. Pero, yung sinasabi kasi ni James, may reason yun. And mapakaganda points na rin yun ng sermon kung magte-textual ka. Or 1 Peter 1:6-7. Ang trials, it proves the genuineness of our faith. So, ayan, mag-gather ka ng mga text yun. Ganun yung process nito. So, minsan kasi nag-i-structure na tayo na gathering. So, yung step muna isulat mo yung sharp and specific topic mo. And then mag-gather ka ng mga verses. Mag-gather ka ng mga verses from all over the scripture. And then, para maiwasan natin yung problem of proof texting, itong proof texting kanina dito, pag-aralan mo isa-isa yung mga nag-gather mong text. Tingnan mo yung context niya. Dito ka magagwardyahan regarding kuan. Alam nyo, nakakatakot sa panahon ngayon.
Bakit? Sabi kong nakakatakot. Be diligent in preparing your sermon kasi ang mga pinipreachan natin ngayon critical thinkers. So, nakapag-aral na sila. Hindi kagaya noon na kung anong sinasabi mo, nilulunok lang nila noon eh. Pwede ngang nagpe-preach ka tapos yung young people mo ini-AI niya. Ni-AI niya yung kwan. Hindi yun yung punto ng verse na ginamit ni Pastor. Ingat tayo diyan. So kung maaari, read the entire chapter. Itanong mo, bakit niya sinasabi to? Sino sinusulatan niya? Ano ang nangyayari dito? Ano yung main point ng bersikulo na ito? So, maging maingat tayo rito. Maging maingat tayo rito. So, ayan. A verse taken out of context become a pretext for error. Panimula yan ng error. Panimula ng error na yan. So, mag-ingat tayo dito. So, you can madaling gamitin ang topical sermon, but may hirap rin. Kailangan mo maging maingat sa mga pinili mong verses. Okay? So, ayan. Step 3. Step 3. Find the big idea and create your outline. So pag pinag-aaralan mo doon, dapat makabuo ka na ng big idea mo. So, itong big idea is sometimes in the structure of DGMI, proposition, pwedeng proposition. Pero ang ginagawa ko ngayon, pag nagtuturo ako, inihihiwalay ko ito. Hindi inihiwalay ko itong big idea. Kasi sa original structure ng TGMI, ganito yung original structure ng TGMI. Ituturo ko isa-isa ito. Team. Yung team dito sa TGMI, title yun. Minsan, pinaghihiwalay ko dito. Team is the topic and title. And then introduction, proposition. Pinaghihiwalay ko rin ito. What is the big idea? Big idea is in one sentence or in one or two sentence. Sabihin natin, in one sentence. What is your sermon? What's the point of your sermon? That's the big idea. So, dito. Tingnan mo yung mga nag-gather mong verses and ano yung pinaka-overarching truth na itinuturo ng Bible regarding sa topic na ito. So yung pinili natin kanina na topic na endurance in times of trial, how to remain steadfast according to the Bible, ito yung pwede nating gawing big idea. So God uses life's trial not to crush us, but to refine our faith and build Christ-like character in us. Yan yung sermon mo in one sentence. Pag hindi mo kayang ipaliwanag yung sermon mo in one sentence, delikado yan. Delikado yan. Baka makalat ka dyan. Baka makalat ka. So, you compose the big idea. And yun na lang yung sinisupport mong bine-breakdown na idea. And actually, what I do is, kung ano yung big idea ko, that become my conclusion. Yan yung takeaway ko. Binabasa ko yan. God uses life's trial. Ginagamit ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay, hindi para sirain tayo, kundi para dalisayin ang ating pananampalataya at para mahubog ang character ni Kristo sa atin. So parang that is the big idea of the sermon. So I encourage you to write your big idea. Write your big idea. And then for example, that is the big idea. Yung proposition naman, yung proposition kasi ang ginagawa namin sa Bible School is, ano yung gusto mong mangyari? Ano yung gusto mong gawin ng mga listener mo? So, in response to the message. So, yun. So, ang ginagawa namin dito is, brothers and sisters, let us face trials with a positive perspective or with the right perspective. So, parang ganon. So, yung tamang pananaw. So, ayan. So, ayan.
Yan yung tinitingnan natin dito. So God uses life's trial not to crush us but to refine our faith and to build Christ-like character. Kaya may oras. It's already 11:25. I need to cut here. Kasi kapos yung oras natin. But next meeting sa Wednesday, iisa-isahin natin. I don't know kung ano yung structure na there are many structure of sermons or topical sermon out there. And I don't know rin kung sino yung source, sino yung author na ginamit ninyo sa pag-aaral ninyo dyan sa Hong Kong noon. But dito sa TGMI, we are using si Brodus. And this is the structure. This is the structure. And ituturo ko isa-isa ito. Bakit maganda ito? Kasi actually na-appreciate ko itong structure na ito kasi napakaganda yung flow niya. So, team, isa-isahin natin ito next meeting. Introduction. Napakahalaga ng introduction. First impressions last. Pag hindi mo, ito yung tinatawag nila na hook. Pag hindi mo na hook yung mga crowd sa bungad mo, ayan, pag sa bungad pa lang, wala na. Tagilid na yan. So parang ganon. So lagi ko sinasabi, start with the boom. Maganda sana yung bungad mo. Nakuha mo na sana yung attention nila na I need to listen here. Kailangan ko yung sasabihin ni pastor. Ganun sana yung kanila. So, and then the proposition, ano yung and the big idea. Yung big idea hindi ko binabanggit dito sa simula. Mostly binabanggit ko though yun nag-i-stay diyan as my guide, yung big idea, but binabanggit ko na lang yung idea dito sa conclusion ko, yung big idea. And that most of the time that is my takeaway. Yun yung what. And interrogative sentence, ano ito? Transition sentence, ano ito? Familiar si na Pastora Joan dito. Main division, subdivision, and conclusion. Iisa-isahin natin ito next meeting kasi pag umpisahan natin ito, bibitin tayo dito. So, ayan na. I will end here. And that is the topical sermon. That is the topical sermon na part ng kwan. And then, pag-isip na kayo ng topic na gusto ninyong i-research, something that nakakakuan ng interest sa inyo. What does God say about financial matters, pangungutang, or whatever? Anong topic na gusto ninyo? Anong sinasabi ng Panginoon regarding sa pagsiselos? Mga ganun, kung anong gusto ninyong i-strike na topic, something na mag-create ng interest ninyo to dig in sa scripture. Okay? So that's our topic for this evening. May mga clarification kayo dito? Tanong? Violent reaction? So, ayan. So, sige. Kung wala, you can just message on the chat group. Kung wala, we will close with a word of prayer. Sige. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat at natutunan namin ngayong gabi, Lord, ang regarding sa topical sermon. Lord, we pray, Lord, na bigyan mo kami ng kaunawaan. Our goal, Lord, in preparing sermon is to communicate your thoughts to the people. Lord, bigyan mo kami, Lord, ng kaunawaan and the diligence to study your word, O God, that we may rightly divide the word of truth, na sabi ni Paul. And in this crafting of topical sermon, tulungan mo kami, Lord, ng maiparating namin ng accurate ang mga perspective mo regarding sa mga bagay-bagay sa mundo. Bigyan mo kami, Lord, ng a sense of sensitivity, O Lord, na madidiscern namin, Lord, yung kung tagilid ang mga ideas na ginagawa namin, Lord, or piniprepare namin na sermon. Let your Holy Spirit guide us into all truth. And as we craft or as we enhance our skill in making sermon, tulungan mo kami, Lord. Bless mo ang mga lesson na ito, Lord, na makatulong sa amin, sa aming ministry to communicate your word sa iba. Maraming salamat. And kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi, ikaw, Lord, ang
magbalik ng kalakasan namin, Lord, para sa mga gawain ulit namin bukas. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga manonood sa recorded version, ikaw ang magbigay ng kaunawaan sa aming lahat. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And Amen. God bless, Pastor. Thank you so much. Ang daming naidagdag na kaalaman. Yes, Thank Lord. you. good night sa inyong lahat. Thank you, Pastor. Good night. Good night. Good night.